Summer is almost here and I'm sure naghahanap kayo ng bagong summer getaway. Hanap niyo ba ay tahimik na lugar? Kung saan may pagkain masasarap? Kataba. Tapos, pwedeng mag-bonding with nature. Magbabad sa dagat? Pwes, mag-impake na kayo. This might just be the perfect summer spot for you. Ang pangalan na Sablayan ay mula sa salitang Bisaya na sabalay, na ang ibig sabihin ay kung saan nagtatagpo ang mga alon. Sa dagat kasi ng Sablayan, nagtatagpo ang mga alon mula sa North at South China Sea. Mangyan ang mga unang residente ng Sablayan at ang tinuturi ng mga ninuno ng lugar. Pangingisda naman ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito. Pero unti-unti na rin nabubuhay ang turismo dito dahil sa mga likas na yaman ng lugar. Maliban dyan, nagtayo na rin sila ng isang park para sa kakaibang tourist experience. Sa Parola Park, makikita ang tower na to kung nasaan ang starting point ng zipline. I'm sure nakapag-zipline na kayo. Pero ang island-to-island zipline, nagawa nyo na ba yun? Kung takot mag-zipline, edi mag-wall climbing na lang. Pero sa tingin ko, mas maengganyo kayong mag-zipline pag nakita nyo ang view na to. I'm ready! Let's go! .7 kilometers ang haba ng zipline at halos 3 minuto kayong babaybay sa ibabaw ng dagat. Plenty of time to capture the view. Mag-selfie. 360-degree shot. Feet. At magmuni-muni. Thank you, sir. Sir, ito po yung longest island to island po. Nice. Good. Katulad sinabi ni Kuya. Probably the longest, if not the longest island to island zip line. Pwede. Para sa mga mahilig maglakad-lakad, pwedeng puntahan ng Siburan Rainforest sa loob ng Sablayan Prison and Penal Farm. Ang inyong guide sa rainforest ay mga inmate under minimum security o mga dating inmate na sinanay ng Haribon Foundation. Sila ang nakakaalam ng tamang trail at kung saan makikita ang ilang sa mga hayop na naninirahan sa gubat na to. This 8,334-hectare forest is home to 31 bird species na endemic sa probinsya ng Mindoro, tulad ng Imperial Pigeon, Tariktik Hornbill, Bleeding Heart, at ang Black-Hooded Kukal. Kaya tiniguran itong Important Bird Area sa bansa. Ang misyon ng BND team, makahanap ng Mindoro Tariktik Hornbill sa tulong ng aming guide. Dahil mataas ng araw nang marating namin ang paanan ng talon, wala na ang tariktik sa kanilang pugad. Tumigil kami rito ng sandali dahil baka sakaling may umuwing ibon. Maya-maya pa ay muli kaming naglakad paakyat sa daluyan ng talon. Buti na lang at konti na lang ang tubig dito. Nang marating namin ang isa raw sa tambayan ng mga tariktik, ito ang nakita namin. Isang balahibo mula sa pakpak ng tariktik.
Baka sakaling bumalik ito at makita na rin siya ng BND team. Pero hindi talaga meant to be, biheros. Mukhang mahihain ang mga tariktik at ayaw magpakita. Kung malas kayo tulad ng BND team sa paghahanap ng tariktik o anumang ibon sa Siburan Rainforest, may premyo pa rin kayo sa inyong paglalakad. Ito po yung liguan dito pag may pumupuntang bisita. Dahil ito kasi hindi ko siya natutuyuan eh. Pero bababa lang yung tubig niya. Pero pag malakas yung tubig, ito apaw tong ano na to. Yung naka-pulse na to. At least, presko ang paglalakad nyo pababa. Sa gilid ng Siburan Rainforest, makikita naman ang Libuao Lake. Dito makikita ang ilang migratory birds na Chinese egret na naghahanap ng pagkain sa lawa. Punong-puno kasi ng white lotus o libwa ang lawa, kaya malayang nakakalakad ang mga ibon sa ibabaw nito. At least hindi tayo na zero sa ating bird watching trip, no? Kaya picture na yung mga yan. Hindi pa kami tapos makipag-bonding sa mga hayop dito sa Sablayan. Sa Pandan Island, magaganap ang susunod naming bonding activity. Ilang minuto lang ito mula sa Sablayan. Ang White Sand Beach na to ay may resort kung saan maaari kayong mag-check-in. May restaurant din na buffet style and dining. Ang best activity sa isla na to? Snorkeling! Ilang metro lang layo sa dalampasigan, sinalubong na kami ng ilang mga lamang dagat. Mukhang sanay sa turista at hindi mahiyain ang mga to. Sobrang panalo. Nasaan ang Sablayan? Well, mula Maynila, maaaring sumakay ng van or bus papuntang Batangas Pier para sumakay ng Roro. Aabot ng 2 hanggang 3 oras ang biyahe sa dagat, depende sa alon. Dadaong kayo sa Abra de Ilog Pier at may 2 oras pang road trip para marating ang bayan ng Sablayan, Mindoro. Maaring bumaba sa bus station sa bayan at dito kumuha ng tricycle papunta sa resort na tutuluyan nyo. Ang BND team nag-check-in sa beach resort na to na may sariling black sand beach. For day tours, may mga cottage na maaaring rentahan. If you want to stay overnight or longer, mamili na sa kanilang iba't ibang accommodation. Ang kwarto na to ay may sariling banyo, hot and cold shower, aircon at kama, and can accommodate up to 3 persons. Kung on a budget, ang room naman na to ay walang hot shower. Summer naman kaya okay lang. Family or group outing? Pack na pack sa inyo ang bahay na to. Nakasya ang 8 tao.
May sarili rin silang restaurant kung ayaw nyo na ng hassle na magluto pa. Para sa mga gustong mag-snorkeling or diving, maaring umarkila ng gamit dito sa kanilang dive shop. Kami, isang diving trip to Apo Reef ang aming gagawin kasamang staff ng resort. Maaga kaming umalis para bumiyahe papunta Apo Reef. Para hindi sayang ang oras, sa biyahe na kami nag-breakfast. Aabot ng 3 hanggat 4 na oras ang biyahe depende sa lakas ng alon. Habang nasa biyahe, nadaanan namin ang isang balsa na may dahon ng nipa. Payaw raw ang tawag dito. Ano po yung ginagawa ng payaw? Yung pong payaw ay isa pong artificial na para po silungan o tirahan po ng isda. Okay. Ang purpose po nito talaga ay para yung isda ay dumami at yung ating mga mangingisda po ay dito makapanghuli ng isda, hindi na po sila tatakbo sa malayo. Dahil idineklarang protected area ang Apo Reef noong 1996, ang mga isla rito at nakapaligid na dagat na halos 28 hectares ay bawal pasukin ng mga mangingisda. Bawal manghuli ng anumang uri ng isda rito. Pero pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Sablayan, kaya nag-isip sila ng paraan para maipagpatuloy ang kanilang kita. Ang payaw ay isang uri ng fishing aggregating device o FAD na ginagamit ng mga mangingisda noon pa man. Naaakit ang mga isda sa mga payaw na ito dahil ginagamit nila itong palatandaan para sa kanilang mating activities. Yun po ay sinisilungan po ng maliliit na isda. Okay. Ngayon po yung maliliit na isda, simple po, yan ay parang yan na po yung pansamantalang tirahan nila. Yan po sila nagkubli kung mayroong mga aatake sa kanila na malalaking isda rin. Sa pagtagal na kung hindi sisipirin po ito at babasnigin, tuloy-tuloy po ang pagdami ng isda po natin dito sa ating munisipal. Nakadepende rin ang laki at dami ng isdang mahuhuli sa pwesto at dami ng payaw. Kung mas marami at mas malalim, mas marami at mas malalaking isda raw ang mahuhuli. Ang pagbibinefits po na niya ay yung pong mga mangingisda nating maliliit na may mga bangka po na balik-balikan kung tawagin namin. Hindi na po sila tatakbo doon sa ating pinagbabawal na lugar katulad po sa Apo. Dito na sila mangingisda. Bagamat maganda ang layunin ng proyektong ito ni Mang William, may problema pa rin silang hinaharap. Dangan lamang po talagang marami po ang pasaway kaya po ang sitwasyon po ngayon medyo nawawala ang isda. Minsan pinapanuran po yan ng mga magtutuna o kaya po ng mga yun nga po nababangga ng barko, nadaan. Yun po yung isa naming pan. Sana nga mas mabigyan pa si Mang William ng mas matibay na payaw para maging maayos ang kanilang pangingisda. Habang nakatambay kami sa payaw, may napadaan na mangingisda at pinakita sa amin ang huli niya. Sarap ihawi naman yan, kuya! Ang 34 square kilometer na Apo Reef ay ang second largest coral reef in the world, pumapangalawa sa Great Barrier Reef ng Australia. Hindi nakapagtataka na sikat ang lugar na to sa mga scuba diver. Kaya pagdating namin, sabak agad sa diving.
ambiguous. O tuloy-tuloy, o hindi napuputol ang mga coral dito sa Apo Reef. May 400 varieties of corals dito. Sa parting ito ng reef, wall of corals ang aming nakita. Tila mataas na building na binubuo ng corals. Siyempre, kapag maraming coral, marami ring isda o around 400 to 500 marine species ang maaari mong makita dito. Kasama na riyan ang mga pating! Sus! Pating! Huwag kayong matakot sa mga pating. Biyahero safety tip. Be on your best biyahero diver behavior para makaiwas sa isang masamang shark encounter. Sa katunayan, dahil nasa wild ang mga ito, mas mailap at mas marami silang pagtataguan. Pero na huli cam pa rin namin sila. Smile Shark, you're on camera! Depth, 28 meters. Nice visibility with no current. A very good first dive indeed. Alright, first dive. Nakita namin ng black tip, white tip sharks. Yan, laki. Kung inagaan daw natin, mas makakalibot pa tayo sa kabila. Which meant the higher possibility of seeing more sharks. Mas malalaki pa lang. But anyway, first time pa lang, we're lucky to see a couple of white tip and black tips. Isa sa pinakasikat na isla tuwing summer ay ang Mindoro. At dito makikita ang isa sa pinakasikat na beach na malapit lang sa Metro Manila, ang Puerto Galera. Kaya nang manawagan kami ng mga Puerto Galera pictures mula sa inyo, Bieros, you definitely did not disappoint. Ito ang ilang mga lugar para sa summer gala nyo sa Gali! Dalawang beach sa Puerto Galera. Sa White Beach ang punta nyo para sa mga beachgoers at mahilig mag-party. Ito mga Biero na to. Perfect para sa mga groovy. Pagandahan ng puso. Wow! Sa White Beach din maaaring mag-rent ng bangka para sa inyong island hopping tours. Huwag din kalimutan ng snorkeling dahil maraming magandang spot sa Puerto Galera. Just ask your neighborhood bankero. Akalain nyong may parasailing din sa Puerto Galera? Pwede rin bumihit sa Long Beach for some quiet time and bonding with the friendships. Pero may mga ibang turista hanap nila yung peace and quiet. At feeling ko makahanap nila yan dito sa Long Beach. Kaya Long Beach. Baka naman Ilong Beach. Baka yung beach shaped as a nose. Ilong Beach. Pero kung naghahanap kayo ng konting adventure, check out this underwater cave. Ito lang kuya. So ito po yung aming underwater cave na pinagmamalaki po ng Puerto Galera. So pwede po siyang pumasok sa loob. So may ladder po siya na papunta sa ilalim. So Pwedeng lumangoy yung mga tao. opo, pwede po siya mag-swimming, pwede po yung mag-picture taking. At sa loob nito, may lagusan papalabas naman ng dagat. Mag-ingat lamang mga biyahero dahil matatala sa mga bato at baka maipit kayo sa ilalim ng mga to sa inyong pagsisid. Ano? Sama kayo sa biyahe ko? Hindi drone. Hindi drone. Kapos. Para sa mga diving enthusiast, sa Sabang Beach kayo dapat pumunta. Dito halos dikit-dikit ang mga diving shops kung saan maaari kayong mag-aral, mag-dive o mag-fun dive. A must ang diving sa Verde Island Passage dahil ito ang center of marine biodiversity sa buong mundo.
kakaiba rin ang experience ng night dive, kaya subukan nyo rin to. Sa laot ng isla ng Mindoro, I bet hindi kayo magsasawang balikan ito for more adventure. Simulan nyo na this summer! Sama kayo sa biyahe ko? Tatlo ang isla na bumubuo sa Apo Reef Natural Park. At ang Apo Island ang pinakamalaki. Ito rin ang lugar kung saan kami mananatili for the rest of our trip. Ang pavilion na to ang nagsisilbing dining area ng campers. Inihaw na baboy, pritong isda, gulay, prutas, at sandamakmak na kanin. Mukhang ready na ang ating tanghalian. Matapos magpatunaw ng kinain, balik dagat kami para sa aming second dive. Sa bahaging ito naman ng Apo Reef, siksik at walang katapusan din ng corals na aming nakita pero mababa lang. Atoll ang tawag sa klase ng coral formation na to. Kung titingnan sa ibabaw ng tubig, ang milya-milyang corals na ito ay tila nakapalibot sa dagat. Karaniwang mga hard o matitigas na coral ang bumubuo sa isang atoll para silang mga batong iba't ibang hugis. Dahil sa dami ng corals dito, hindi nakakagulat na marami ring isdang nakatambay. Kaya dinarayo rin ang bahagi ito ng mga white-tip shark para maghanap ng pagkain. Pero ang hinahanap namin, mga pawikan. At hindi naman kami nabigo sa paghahanap. Game na nakilangoy sa amin ang unang pawikan na aming nakita. Ang isa naman to, dead ma dahil busy sa pagkain. Ito naman, mukhang pagod na, kaya nauna ng ahon sa amin. Mga 15 meters lang dive na to. Pero ang dami na namin nakita at ang linaw ng dagat, kaya approve ito sa cameraman namin si Ray. Lumakas na ang alon, kaya natapos ang water activity namin pagkatapos ng dalawang dive. Kinahapunan, ang isla naman ang aking nilibot.
Sa kabilang parte ng isla, may trail na pwedeng pasyalan papunta sa century-old mangroves. May tambayan o pahingahan din for some quiet time o kwentuhan with the friendships. Dito rin makikita ang lagoon na may 2 hanggang 10 metro ang lalim na napaliligiran ng limestones. At ang best place kapag sunset, dito sa lighthouse. Huwag kalimutan ang cellphones at cameras para sa inyong ATM shot. Hashtag sunset. Hashtag Apple Reef. Hashtag no filter. Hashtag who are you kidding? Hashtag ako na ang mapalad. Hashtag isang paragraph ang hashtag. Habang ako'y namamasyal, inihahanda naman ng aming kasama ang aming tulugan. Yup, camping mga biyahero. We will sleep beside the sea and under the full moon. Ang drama. Abala na rin ang aming mga cook sa paghahanda ng hapunan. Mukhang masarap ang ulam ah. Ensaladang talong, lumpiang gulay, ginisang sitaw, at nilagang baboy. Lalo, parang makain tayo sa isang restaurant. Feeling ko glamping na rin to dahil sarap ng pagkain na. Ito yung pinakamahirap sa trabaho ko. Kumain. It's the first time ko na-experience na camping at kanya kalaking buwan. So parang it's not really total darkness. Yung bagay din kasi na may natural light tayo kahit gabi. Diba? Kain tayo! Matapos kumain, ano pa ba ang gagawin? E di, let's call it a night na, mga biyahero. Tanghali nang makabalik kami sa sablayan at naghihintay sa amin. Isang bonggang handaan. Grabe naman kayo sa amin. Saan tayo ngayon? Saan tayo ngayon? Nagkakagulo. Adventure ka. Hindi lang. Patola. Sorry. Nagsimula tayo dito sa Adventure Camp. Tatapos tayo dito sa Adventure Camp. Kung gusto nyo mag-dive, starting point here, you gonna eat here for breakfast and then go to Upper Reef. Part of the package that you can rent out their scuba gear. Gonna bring their food. Doon na rin sila magluluto. Pero ngayon, nagbabalik tayo dito. Mukhang piyesta to. Hindi ko alam kung on a daily basis, ganito talaga yung menu nila. Mukhang piyesta dahil nagpalit siya si nanay. Meron pa tayong spare ribs, pork spare ribs, mangga, meron tayong, sarap nito. Limango, shrimp, sisig na, parang tofu, tuna, at sinigang na hipon. Kala nyo ako lang kumakain talaga? Hindi. Kasi marami akong kasama dito, nakakain din ngayon. Dahil awkward kapag mga tao tumitingin lang sa akin habang ako'y kumakain. Katulad nila! An explorer's paradise. Yan ang maaaring itawag sa bayan ng Sablayan. Dahil hindi ka mauubusan ng lugar na maaaring tuklasin mula sa mga kabundukan, lawa, at isla.
hanggang sa ilalim ng karagatan. Kaya kung kakaibang island adventure ang hanap nyo, bumiyahe na rito sa Sablayan.